House Speaker Martin Romualdez, bumanat na nga ba sa hindi pinangalan ng tao? Uy, medyo malalim to mga kababayan ko dahil bumanat na nga po si House Speaker Martin Romualdez sa isang taong hindi niya pinangalanan. Sino kaya to mga kababayan ko? Pag-usapan natin to. Umuelta si House Speaker Martin Romualdez sa mga taong hindi ginastos ng tama ang pera ng bayan. Sino kaya itong pinatatamaan ni House Speaker? Kaya binabakbakan ang Kamara. Giit ng Speaker, hindi dapat nagtuturo ang may kasalanan. Totoo, mga kababayan ko. Narinig nyo? Speaker Martin said, mga kababayan ko, yung mga may kasalanan sa paggastos ng pera ng taong bayan, wag na magturo. Ito, hindi na kailangan magturo yan. Tuloy. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa pagbubukas ng deliberasyon sa plenaryo para sa mahigit 6.3 trillion pesos na proposed budget sa susunod na taon, malaman ang mga binitawang pasaring ni House Speaker Martin Romualdez kanina. Hindi raw nila kukonsintihin ang mga hipokrito at iiwas sa pagtalakay sa budget. Medyo nagulat ako sa kanya. Sabi dito mga kababayan ko, hindi daw sasantuhin ng Kamara ang mga taong the word is hipokrito, no? The word is hipokrito, sabi dito ni House Speaker Martin Romualdez. The word is hipokrito na at umiiwas sa deliberasyon ng budget ng mga ahensya ng gobyerno. But this is the reality. Alam niyo sa totoo lang. Ito reality to I know kung sino pinupunto dito ni House Speaker Martin Romualdez. And we know it. Every one of you guys, alam niyo yan. Hindi na natin kailangan itago to, mga kababayan ko. It's Sara Duterte. Okay, straight to the point, mga kababayan ko. The point of view na sinasabi dito, mga kapatid, is umiiwas sa deliberasyon. Sino ba umiiwas? Maling paggamit ng pondo, sino ba umiiwas? 'Di ba? Mga kapatid, tama 'yung sinasabi niya ang speaker dito. Hindi man niya i-pinpoint dito 'yung pangalan, pero direct to the point. Si Inday nga ang binabanata niya dito. Para sa akin, tuloy. We cannot ignore the reality that there are those who seek to undermine our work. Critics who speak of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. Misuse of public funds. To these individuals, I say, let us be clear. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such blatant disregard of public trust. Ito tama 'yung sinasabi ni House Speaker dito. The reason kung bakit ko sinasabi to sa inyo, mga kababayan ko. Ito, bibigyan ko kayo ng example, mga kababayan. No? Inaaway nila si Stella Kimbo. Inaaway ng mga DDS si Stella Kimbo. The reason kung bakit, kasi pinipigilan yung pondo pumasok sa ahensya ni Sara. Sa kanyang OBT, mga kababayan ko. Tinatapyasan ng 1.3 billion pesos, mga kababayan. The reason bakit? Ay 1.3 million pesos. The reason bakit, mga kababayan ko? At ito po, totoo to. Mga kapatid, totoo to. Ang trabaho kasi ni OBP, mga kababayan ko, is humaligi kung sakaling wala na si Pangulong Bongbong Marcos. Knock on wood. Pero mga kababayan ko, hindi po trabaho ng OBP ang pagbibigay ng burial assistant. Hindi po trabaho ng OBP yung pagbibigay ng medical assistant. Hindi rin po trabaho ng OBP ang pagbibigay, mga kababayan ko, ng tawag nito, iba't ibang tulong, ayuda, mga kababayan ko, no? Tama po, ayuda. Hindi trabaho ng OBP 'yon. Kasi because ang trabaho ng OBP is humaligi, tumulong sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Sa makatuwid, palamuti kung sakasakali lang. Pero mabait si PBBM. Ayaw ni PBBM na maging palamuti si Inday. Ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, binigyan niya si Inday ng posisyon as a DepEd Secretary. But suddenly, mga kababayan ko, Inday Sara did not use properly his power being a DepEd Secretary. Nag-resign. Tinamaan sa mga sinabi namin, mga kababayan ko. And now, mga kababayan ko, Sara Duterte,
nagke-create ng isang ahensya ng gobyerno sa loob ng OBP. Eh, hindi pa pwede yun, mga kababayan ko. Ang trabaho ng ahensya mo, wag mong kunin ang trabaho ng ibang ahensya. Kasi magkakagulo-gulo yung deliberation ng budget. Imagine niyo babudgetan yung OBP ng burial assistant, ng medical assistant, ng mga ayudang ganito. Babudgetan natin. Tapos, yung DSWD, may ganun din. May burial assistant. Meron din na ayuda. Meron din na medical assistant, mga kababayan ko. Aba, antindi mga kapatid. Maghahati-hati. Imbis na yung DSWD ang makikinabang sa solong pondo, makikinabang pa si Sara Duterte. Bakit ko nasabi, mga kababayan ko? Hindi naman trabaho ng OBP, mga kababayan ko, ang trabaho ng DSWD, di ba? Tama po ba ako? Correct me if I'm wrong, mga kababayan ko. Never na magiging trabaho ng OBP ang trabaho ng DSWD. Kahit sa pangalan, magkaiba sila, mga kababayan ko. The reason, ako, thinking ko lang, pag-iisip ko lang to, haka-haka ko lang. No? The reason kung bakit si Inday kumukuha ng ganyang kalaking budget, mga kababayan ko, because Inday is preferring for 2025 midterm election. Tama, mga kababayan ko. Inday is preferring for 2025 election, mga kababayan ko. Hindi siya makakapag-mobilize kung wala siyang pera. Oh. So ngayon, mga kababayan ko, because of that is confidential fund, CF yan, mga kababayan ko, hindi makakalkal, walang questionable kung saan madadalin yan, mga kapatid, eh, libre niya magagamit, mga kababayan ko. Can you imagine 125 million in 11 days and 125 million for 18 days? Ang laking pera na pinapakawalan ng gobyerno, mga kababayan ko. Diba? Hindi po biro ang 125 million. Para ka na nanalo at jumakpat sa loto niyan. Diba, mga kababayan ko? Yan po yung sinasabi ko dito. Kaya po naghahabol yan si Inday na ma-deliver sa kanya yung 2 billion budget, mga kababayan ko. Because gagamitin niyang pa-mobilize this 2025 campaign. Gagamitin niya yan dyan, mga kababayan ko. Hindi po ako nagkakamali dito sa sinasabi ko. But straight to the point, yan po ang nakikita ko. Yan po ang kutob ko sa gagawin niya. Because some of the politician, mga kababayan ko, kapag may confidential fund, yan po ang ginagawa. Mga kapatid. So ngayon, House Speaker Martin Romualdez standing in the front of in front of congressmen sa kamera, at tumaharap siya na hindi niya hayaan yung mga ganyang galaw, mga kababayan ko. Alam mo, kahit balik ta rin natin to sinasabi ni House Speaker, mga kapatid, eto, walang pupuntuin dito kundi si Bratinela, mga kababayan. Sorry for my words, mga kababayan ko, but this is true, mga kapatid. Ang pupuntuhin dito ni House Speaker Martin Romualdez is itong kalaban niya sa isang position na hindi man lang niya kahit di niya pangalanan, alam ng taong bayan na si Bratinela ito. 'Di ba? Mahilig man braso, mga kababayan. Oh, 125 million for 18 days. Kamo ginastos ba isang duran-duran? Nako, yan naman papasok sa atin ng mga bashers dito eh. Mga kababayan ko, yan naman ay titira nila sa atin eh. Mga kababayan ko, 125 million, are you sure na ang presidente ang gumastos? 'Di ba? Ganito lang naman yan, ganito lang naman ang tanong dyan. O bakit daw si PBBM gumastos daw ng ganitong pera sa kanyang birthday? Ang tanong, siya ba gumastos o yung mga businessman? Diba? Kasi kung hindi nyo mapapatunayan, kung wala kayong ebidensya na si BBM may gumastos ng pera sa Duran-Duran, na banda na yan, nung 90s pa, para mapuntahin sa Pilipinas at di nyo malalabasan ng ebidensya, eh wag kayong magpaparatang. Diba? Wag kayong magpaparatang. That is an hearsay pa rin. Alam mo, mahirap alam nyo kasi to, sa totoo lang, mahirap magpakatanga ang mga taong tanga. O, totoo lang ako, mga kababayan, kailangan, yun lang, opinion ko yan, mga kababayan ko. Mahirap yun, mga kababayan ko. Anga na nga kayo, ba gagawin nyo pang anga lalo kayo. Diba? Pero maniniwala ka na gumastos si PBBM doon without showing na merong ebidensya, mga kababayan ko. Labasan nyo ng ebidensya. Labasan nyo ng proof. Labasan nyo ng resibo. Hindi porke sinabi lang din sa social media, paniniwalaan na kagad natin, mga kababayan ko. Mahirap yun. Kailangan may ebidensya kagaya nito. Oh. Kaya kayo nasasaktan sa sinasabi namin because that is true. Diba? Tuloy. Banat pa ng speaker, hindi raw pansariling bulsa ang pera ng bayan. Correct. Hindi talaga.
Ito, sa totoo lang, maganda po yung ginagawa ni House Speaker Martin Romualdez. Why? Para sa akin. Hello po sa inyo, Tita Lily Ragasa. Bakit maganda yung sinasabi ni House Speaker Martin Romualdez? Bakit ko inaayudahan dito yung sinasabi ni House Speaker Martin Romualdez? The reason kung bakit, mga kababayan ko, ito, simpleng-simple lang, mga kababayan, mga kapatid, ang pera ng taong bayan ay hindi para sa bulsa ng iilan. Sa makatuwid, mga kababayan ko, ang pera ng taong bayan ay dapat ginagastos sa taong bayan, hindi sa bulsa ng iilan. Oh, gusto nyo ng example? Gusto nyo ng example, mga kababayan ko? Bibigyan ko kayo ng example dito, mga kababayan ko. Sabi ni House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan ko, clarification, ang pera ng taong bayan ay hindi binubulsa dapat ng pang kung sino-sino lang. Mga kapatid, ganito. I give you an example. Isang kaibigan na ginawa ni Bratinela. Oo, naalala nyo. Gusto ni Bratinela pabudgetan ng 10 million pesos sa pera at pondo ng taong bayan. Sa makatuwid, mga kababayan ko, ang taong bayan ang gagastos para sa isinulat ni Bratinela na isang kaibigan na libro na ipapabasa niya sa mga kabataan. A 10 million pesos for, listen, a 10 million pesos for a book na nagngangalang isang kaibigan na ang laman ng isang kaibigan is a propaganda. Imagine that, mga kababayan ko. Tayong mga Pilipino ang gagastos para sa propaganda nito ni Bratinela. Kaya po hindi inaaprobahan yung mga budget ni Bratinela kasi questionable, mga kababayan ko. 'Di ba? Simple, mga kababayan ko. How can you imagine that the OBP ay magiging katulad ng DSWD, mga kapatid? 'Di ba? Imagine niyo, paano ba ang OBP magiging katulad ng DSWD? Can you imagine that? Nakakatawa. Mga kapatid, di ba? Oh, at 10 million pesos worth, 10 million pesos worth isang kaibigan notebook ay na libro na nakasulat ng isang propaganda ng isang kaibigan na siya mismo tinuturing niya sarili niyang isang uwak. Di ba? Isipin nyo ngayon, mga kababayan ko. Tuloy natin to. Hindi maaaring magturo ng daliri ang mga may sariling kasalanan. Di ba? Correct! Hindi maaaring magturo ang isang daliri na mayroong kasing bahid ng kasalanan. Mga kababayan ko. We never forget, no? We never forget the 19,000 gold student and we never forget the 125 million pesos in 11 days at 125 million, another 125 million for 18 days. Can you imagine that, mga kababayan ko? Ipag pinagsama natin yung 250 million pesos, mga kababayan ko, marami na mabibili yan. Alam nyo, marami pang halongkatin si Angara dyan. Marami pa siya matutuklasan. Tuloy natin to. Sa harap ng Kongreso, lahat ay dadaan sa tamang proseso. Correct! Yan ang tama because as a gatekeeper, as a bangko ng bayan, ang Kongreso ang maglalabas niyan. Tama po kayo dyan. At walang makatakas sa pananagutan. Correct. Yan ang masarap na House Speaker. Naninindigan. Bagamat walang direktang pinangalanan si Romualdez, tiyempo ang mga patotsada nito matapos ang 2 linggong bangayan ng mga kaalyado niya at ni Vice President Sara Duterte. Bukod sa Kasi ba naman, tignan nyo ba naman, nagiging Bratinela talaga siya, di ba? 2 beses na pag-defer ng Appropriations Committee sa budget hearing ng OVP at pagtapyas ng halos 1.3 billion pesos sa pondo nito, mas umingay ang bangayan ng bise at kamara nang questionin ng mga mambabatas ang paggasta ng OVP sa confidential funds noong 2022. Di ba? At nang sabihin ni VP Sara na sina Speaker Romualdez at Ayan mga kababayan ko. Ito yung pinaka-biggest mistake ni Bratinela eh. No? Pagtuturo ka, si Martin Romualdez, si Saldico, ang may utak dyan. Alam mo, ito si Bratinela, ugali niya to eh. Promise, mga kababayan. Ito opinion ko to ha. Being a commentator, mga kababayan ko, opinion ko to. Alam mo ba na ugali talaga ni Bratinela yan? Oo. Alam niyo, ugali to ni Bratinela since nung una pa, nung tatay niya pa nakaupo. Talagang ugali ni Bratinela to. Ever since, mga kababayan ko, ito na talaga behavior niya. Naalala niyo yung midterm election din, nung panahon tatay niya ang nakaupo. Mga kababayan ko, binangga niya. Sino binabangga niya? Si
Sino binabangga niya, mga kababayan ko? Binabangga niya si Cayetano being House Speaker. Tama! House Speaker ng si Cayetano, binabangga niya ng binabangga. Bakit niya binabangga, mga kababayan ko? The reason kung bakit, mga kapatid. Alam niyo kung ano? Hindi niya maipalusot yung budget for 2025 election. Oh, totoo to, mga kababayan ko, ha. Hindi niya maipalusot. Kaya kailangan niyang iupo si Velasco para maipalusot lahat ng kailangan niya na pondo for the 2025 election. Ay, for the midterm election nung panahon ng tatay niya, mga kababayan ko. Ay, not Cayetano. Sino pala? Velasco. Ayan, no ba? Binabangga niya, tinatanggal niya, pilit niyang tinatanggal talaga si Cayetano sa pagka-House Speaker para maiupo si Velasco na tuta niya na para mapagalaw niya, mapamobilize niya yung mga bata niya sa midterm election. Ang nakinabang dyan, mga kababayan ko, we know it because Senator Amy is one of the hugpong ng pagbabago. Oh, alam natin yan, mga kababayan ko. Especially sa mga tao nandito. Ito, comment ko to, based on my own experience, mga kababayan ko. Tuloy. Appropriations Chairman Zaldico lang ang may control sa pambansang budget. Isipin nyo, si Zaldico ang may control sa pambansang budget. Imagine niyo mga kababayan ko, nakakatawa naman mga kapatid, no? House Speaker, ganyan talaga ngayon. Pag ikaw ang may hawak ng susi ng kaban ng bayan, babanatan ka ng mga taong ng mga taong hindi mapasunod, hindi makapag-antay, hindi makapag-mobilize ng kanilang mga gagawin. Oh, alam nyo, halatang halata eh. Kung nasundan nyo tong ugali ni Bratinella since 2016 to 2017, ito ang trabaho niya, mga kababayan ko. Every midterm election, mga kababayan ko, may nakakaaway na congressman to. Tuloy. Sa plenary debates, napuna ang lumulubong unprogrammed funds ng iba't ibang ahensya o yung mga nakalinyang proyekto na hindi Ito naman sa proyekto ni Pangulo. nahanapan pa ng pondo. Tinawag yung Presidential Super Pork ng Makabayan Block na inihahalin tulad sa kontrobersyal na pork barrel. Ikinababahala kasi nila na baka maulit ang nangyari ngayong taon kung saan 280 billion pesos lang ang hininging unprogrammed funds pero Grabe, no? 280 billion proposed pa na naging 730 billion approved. at naging 730 billion pesos na nang pumasa at pirmahan ng Pangulo ang budget. Kasi nga, mga kababayan ko, maraming habulid dyan. Maraming gustong gawin yung mga kongresista natin. Nung panahon kasi nung tatay niya, ni Bratinella, pili lang ang nabibigyan ng pondong mga syudad. Pag hindi ka malakas, hindi ka nakahalik sa puwet ng House Speaker, yari ka. Diba? Dito ngayon, mga kababayan ko, in fairness sa ating mga kongresista, lahat ng mga proyekto na bibigyan. Alam niyo po ba ganito? Ganito Ganito. Bibigyan ko kayo ng ideya, mga kapatid. Yung mga congressman ngayon, todo buhos sa kanilang mga constituents. Why? Mga kapatid. The reason kung bakit, Quezon City. Sino taga Quezon City dito? Sino taga Quezon City dito? Kung may taga Quezon City dito, alam nyo to, ramdam nyo to. Magkano ayuda para sa magkano ang allowance ng senior citizen sa Quezon City? Diba? Okay, nako, may nakukuha ang allowance ang Ito, matindi to. May nakukuha ang allowance sa mga senior citizen sa Quezon City. Mga kababayan ko. Ito maganda to, totoo to. May nakukuha pong allowance ang mga senior citizen sa Quezon City. If I'm not mistaken, I think it's 6,000 pesos. Mga kababayan ko. Nakukuha. Using mga kababayan ko, hindi na po pipila yung mga hindi na po pipila yung mga senior citizen. Naka e-card na po sila. Because of what? That is a pondo po yan ng ating pondo po yan ng ating mga kongresista. O, ayan para malaman ninyo. O, dyan po nang gagaling yun, hindi po kay Mayora Kapag magaling po ang magaling po ang kongresista, buhos yan sa kanyang constituents. O. Sa discretion ng President kung saan ilalagay ang pondo sa ilalim ng UA, tingin po namin pwedeng manipulahin yung unprogrammed funds. Ito po mga kababayan ko, kinukontra lang po ng Makabayan Block yung presidential fund, mga kapatid. Pwede niya Ito, yung presidential fund. Kung tatanungin nyo naman po ako mga kababayan ko, wala naman po akong doubt sa presidential fund. Bakit mga kababayan ko? Because napupunta po ito sa mga farmers
Napupunta po ito sa ating mga magsasaka, fisherman, fisher folks. Napupunta po ito sa mga kailangan soloferen, students, mga kababayan ko. Hindi ko po kinakalaban ng Makabayan Black dito Ang pwedeng Hindi ko po kinakalaban ng Makabayan Black dito because I saw it. Meron po tayong mga scholarship para sa mga kabataan. Meron po tayong tinatawag na AKOP, ISIP. Meron po tayong tinatawag na BPSF. Meron po tayong tinatawag na POP, mga kababayan ko ni Presidente. Meron po tayong tinatawag na Bagong Pilipinas, mga kababayan ko. Lahat po ng scholarship, kung kayo po ay makakapunta doon, alam nyo po to sa mga probinsya nyo, ang gobyerno natin maraming pinapaaral ng mga kabataan ngayon. sabi na Kaya kung sasabihin po dito ng Makabayan Black, mga kababayan ko, na masyado pong malaki ang confidential fund ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa sinasabi nila, wala po akong magagawa doon. Presidente po yun. Napakalawak po ng kanyang nasasakupan. Okay? Kaya yun lang po ang sasabihin ko dyan. ito yung pinapaboran niya, Madam Totoo Speaker. yan, na pinapaboran. So maaaring ilagay sa infrastruktura para pondohan ang kanyang Build Better More, the President, kung ganon, Madam Speaker, sa tingin namin, isa itong presidential port. So, sa tingin ng Makabayan Black, ang sabi nila, presidential fort daw yung ginagawa. I know some of you guys is watching my coverage sa Bagong Pilipinas. Alam ko, napanood nyo to. Bagong Pilipinas, kay President Marcos, no? Nakita nyo, ginawa namin sa Sulu. Diba? Kasama ko po si Presidente Marcos noon. At andun kami sa Sulu, nakita nyo naman. Ang dami namin natulungan. Can you imagine, bawat pamilya is nagkakaroon 10,000 pesos. Imagine ang pupunta is more than 10,000 family o person kada isa. Meron kang tig 10,000 pesos at tinatapyas sa pera ng pondo ng gobyerno at higit sa lahat nagbibigay pa si Pangulong Bongbong Marcos ng milyong pisong tulong sa lokal na gobyerno at ang matindi pa dito, mga kababayan ko, nagbibigay pa si Pangulong Bongbong Marcos ng ayuda para dun sa mga magsasaka natin. Lahat po, mga kababayan ko, if the President needs sinasabi nyo na fourth barrel na ni Pangulong Bongbong Marcos or sinasabi nyo po na confidential pa ni PBBM, whatsoever, wala po akong doubt doon, wala po akong maiisip doon. But for me, mga kababayan ko, napakaganda po ng pinupupuntahan at pinopondohan ng ating gobyerno kundi para po sa taong bayan lang din. Yun lang po ang kaya ko ilaban dito because nakikita ko po kung saan napupunta yung pera ng taong bayan because napupunta po sa mga ating mga kababayan na mahihirap. Subukan nyo pong manood ng ginagawa ni President. Subukan nyo pong manood using RTBM. Depensa naman ni Appropriations Senior Vice Chair Stella Kimbo, hindi pork on programmed appropriations. Correct. Dahil 2014 pa Hindi talaga pwede sabihin fork. raw nang sinabi ng Korte Suprema na constitutional ito o naayon sa saligang batas. Tama. Nasa batas talaga yon. Target namang maipasa ng Kamara ang 2025 General Appropriations Bill sa September 25 bago ang kanilang break sa Oktubre. Ayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Yan ang pinakamaganda doon, mga kababayan ko. No? Yung ginagawa ni President Bongbong Marcos, nilinaw po ni Congressman Stella Kimbo na nasa constitutional po yun at wala po nilalabag na batas ang ating presidente. Ngayon, mga kababayan ko, kung yung OBP ay kukuha ng budget para doon sa kanyang gagawin na magmamala DSWD siya, yan po ay wala sa constitution natin. O, yan ang po pinakamaliwanag Kung pupunahin po ng mga taga-kabilang parlor, itong mga DDS, mga kababayan ko, ang ginagawa ni President Bongbong Marcos na paggasta ng pera ng taong bayan para sa taong bayan, literally, mga kababayan ko, yan po ay nasa constitution ng ating bansa at nasa saligang batas natin. Pero po, kung OBP at itong si Bratinella ay gagawing mala DSWD ang kanyang ahensya ng gobyerno, ay yan po ay unconstitutional. Mga kapatid, lilinawin ko lang po, that is unconstitutional, mga kababayan ko. Dahil ang trabaho po ng OBP, mga kababayan ko, ay humaligi sa ating Pangulo kung sakaling may mangyaring masama, mga kababayan ko. Yun lang po ang trabaho nila at hindi po pwedeng maging mala DSWD ang dating. Okay? Yung nililiwanag ko po sa inyo, ngayon po ay naliwanagan na po sana kayo sa mga paliwanag ng ating mga kongresista, mga kababayan ko. 'Di ba? Tama po ba ito o mali? Comment down below, mga kababayan. Okay?